May isang dalaga na nag-apply ng trabaho sa isang kumpanya. Nakapagtapos siya ng kolehiyo at siya'y 23 taong gulang na. Bata pa lamang ay namulat na ito sa realidad dahil na rin sa hirap ng buhay. Pinilit ni Isabel na makapagtapos ng college sa kursong business management. Alam ni Isabel ang ginagawang sakripisyo ng mga magulang niya sa kanya para lamang siya ay makatapos. Dalawa kasi silang magkapatid. Ang bunso niyang kapatid ay nasa 3rd year high school pa lamang. Kaya naman halos kahit kalabaw ang kanilang mga magulang sa pagtatrabaho. Bilang ganti naman ng dalaga sa kanilang magulang, ay nagsumikap ito at pinilit panatilihin ng mataas na grado hanggang sa siya ay tuluyan nang nakapagtapos. Good morning po, ma'am and sir. This is my application form. Good morning to Miss Velasquez. What position are you applying for? Pagbati at pagtatanong ng HR manager. Isang malapad na ngiti naman ang gumuhit sa labi ni Isabel bago ito sumagot. Secretary po, ma'am. Bahagya naman na patikhim ang babaeng kasamahan ng HR manager. Are you sure with that? Yan talaga ang kukunin mong position? Yes, ma'am. Nakita ko po kasi sa internet na naghahanap po kayo ng secretary sa isa sa mga branch ng kumpanya nyo. So I grab it to apply. Oh, I see. But I'm sorry, Miss Velasquez. You're not qualified to be a secretary of our company. Seryosong wika ng babaeng HR admin. Bago nito iniabot kay Isabel ang application form niya. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa mga nalaman at hindi niya rin matanggap ang naging biglaang pa siya. Po, why am I not qualified? Nakapag-aral naman po ako at magaganda naman po ang records ko. Bakit naman ho ganon? Do you really want to know? Because you're ugly. Look at yourself. Kulat-kulat ang buhok mo and hindi ka rin gaano kaputihan. I'm sorry but we don't want to damage the image and reputation of our company just because of you. Pagak na napatawa na lamang si Isabel sa panlalait na sinabi sa kanya. Kasabay ng kanyang pagtawa ay ang namumuong luha sa mga mata nito. Palagi na lamang nakikita ng mga tao ang panlabas na kaanyuan niya at laging mitya ng panlalait. Padakmang kinuha ng dalaga ang kanyang application form, saka matalim na tumingin sa babaeng HR admin. Now I understand. Hindi kayo patas ng tao. Bumabase kayo sa panlabas na kaanyuan ng tao at hindi dahil sa kakayahan nito. Galit na sabi ni Isabel. Maya-maya pa'y tuluyan na ngang lumagpak ang mga luha na kanina pa pinipigilan ng dalaga. Hindi ko ikinakahiya ang pagiging igurit ko dahil ito ang lahi namin. Mas nakakahiya ang mga tulad nyo na nagmamalinis pero mga bulok naman ang pagkatao. Dagdag na aniya pa ni Isabela bago ito tuluyang umalis. Kagat ang labi na naglakad papalabas ng kumpanya ang dalaga habang pinupunasan ng mga luha na lumalandas sa kanyang mga pisngi. Ito na ang pang-5 kumpanya na in-apply niya na hindi siya tinanggap. Hindi matanggap ni Isabel na lahat ng tao ay minamalit silang mga igurot na para bang isa lamang silang mababang uri ng tao. Bagsak ang balikat na tumawag ng taxi ang dalaga bago ito sumakay pa uwi sa kanilang bahay. Kinabukasan ay maagang nagising si Isabel para sa pagsisimula niya ng bagong araw. Matapos makapaghilamos at makapag-ayos ng sarili niya ang dalaga, ay lumabas na nga ito sa kwarto. Naabutan niya pa na nagluluto ang kanyang ina at nasa sala naman ang kanyang kapatid na lalaki. Inaasikaso nito ang kanyang bag. Nagtungo muna si Isabel sa kusina para kumuha ng tubig. Oh, gising ka na pala anak. Kumain ka na muna bago ka umalis. Opo, Nay. Mano po? Nasaan po pala si tatay? Sagot ng dalaga bago kinuha ang kamay ng kanyang ina upang magmano. Bahagyang tumigil muna sa paghahalo ng sinangag ang ginang bago tumingin kay Isabel. Naroon sa palay niya ang tatay mo anak. Nag-aararo na naman ata. Na naman? Ay nako, ang tigas talaga ng ulo ni tatay. Alam mo naman yung ama mo, matigas talaga ang ulo niyan. Pero hayaan mo na anak, dahil naman sa trabaho yun ay nakapagtapos ka. Kaya hindi mo maalis sa kanya na ipagpatuloy lalo na't may kapatid ka pa na nag-aaral. Mahabang paliwanag ni Aling Siena sa kanyang anak.
Napabuntong hininga na lamang si Isabel bago matamis na ngumiti sa kanyang ina. Hayaan niyo po, inay. Sa oras po na makahanap na po ako ng trabaho, ay hindi ko na po kayo pagtatrabahuin. Ano ka ba, anak? Ayos lang kami, no? Malakas pa naman kami ng tatay niyo para buhayin kayo. Huwag mong i-pressure ang sarili mo, Isabel. Napangiti naman si Isabel ng matamis bago niya mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Salamat po sa inyo ni Tay, inay. Matapos maihanda ni Aling Shena ang mga pagkain sa lamesa, ay nagsidulog na nga ang magkapatid. Isang simpleng sinangag na kanin at pritong itlog ang kanilang inumugahan. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakahanda na ang dalaga para sa muling pag-a-apply ng trabaho. Ihatid niya na muna ang bunsong kapatid sa eskwelahan nito. Saka na siya didiretso sa kanyang ina-applyan. Ate, di mo naman ako kailangang iatid pa eh. Ginagawa mo naman akong bata. Hay nako, Jacob, kahit 18 years old ka na, ihatid pa rin kita, no? Gusto ko lang matiyak na makarating ka sa school mo. Sagot na ni Isabel sa kanyang kapatid. Kamot ulo na lamang na nahimik ang binatilyo habang sakay sila ng tricycle. Dito na ako, ate. Siya, sige, mag-iingat ka ha. Love ka ni ate. Opo, ate. Mag-iingat rin po kayo ha. Sagot naman ni Jacob bago na ito pumasok sa campus. Matapos maihatid ni Isabel ang bunsong kapatid, ay nagtungo na rin siya sa ina-apply ang trabaho. Kabado man, ay nilakasan na lamang ng dalaga ang kanyang loob. Kailangan niya ng trabaho para sa pamilyang umaasa sa kanya, kaya hindi siya susuko. Bagamat may posibilidad na maulit ang nangyari sa kanya kahapon, ay wala siyang pakialam. Sa isip-isip ng dalaga, hanggat wala siyang inaapakang ibang tao, ay hindi siya dapat na mahiya. Good morning. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang HR department? Maaari po bang matanong kung sino po ba kayo? Pagtatanong ng isang babaeng nasa information desk, habang nakataas pa ang isang kilay nito. I'm one of the applicant. And is something wrong? Oh, aplikante pala kayo. Sorry, akala ko namamalimos ka. Napapikit na lamang si Isabel upang pigilan ang galit niya. Wala akong panahon sa palalait mo sa itsura ko. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung nasaan ang HR department. Chill, sa second floor po. Mabilis na nagtungo sa elevator ang dalaga at hindi na nagsalita pa. Ayaw niyang masira ang araw niya dahil lamang sa babaeng ito. Sa pagbukas ng elevator, ay kagad na pumasok si Isabel habang yakap ang mga papers niya. Magsasara na sana ang pintuan ng naturang elevator nang pigilan niya ng isang kamay. At sa muling pagbubukas ng pintuan, ay isang seryosong binatang lalaki ang nakatingin sa kanya. Madilim ang aura ng mukha nito, ngunit hindi rin may tatanggi ang taglay na kagwapuhan. Nakasuot ito ng business attire at naka-reading glass. Miss, pwede ka bang lumabas? Bawal kasing may kasabay kami. Ha? Bakit naman ako lalabas? Ako ang nauna dito. Pagtutol na wika ni Isabel. Hindi siya papayag na papalabasin siya ng mga lalaking ito. Miss, hindi nga kami pwedeng may ibang kasabay. Lumabas na ho kayo dyan. Ayoko nga sabi. Ang tagal kong naghintay magbukas ito. Tapos papalabasin niyo lamang ako. Ano kayo, VIP? Sasagot na sana muli ang malaking katawan na lalaki, ngunit itinaas ng binatang lalaki ang kanyang kanang kamay. Hayaan mo na siya. Let's get in. Naunang pumasok ang apat na kalalakihan at nasa gitna nila ang binatang lalaki. Nagtataka man si Isabel, pero mas pinili na lamang niyang manahimik. Matapos makarating sa second floor ng building, ay kagad na lumabas ang dalaga sa elevator. Sa sobrang laki ng mga kalalakihan, ay nahirapan pang makalabas si Isabel. Miss, nahulog mo ata ito. Ay, salamat. Nagmamadali kasi ako eh. Sambit ni Isabel, habang pinupulot ang mga nahulog na application form niya. Mahinaong lumapit naman ang binatang lalaki, saka siya tinulungan. Nag-a-apply ka pala, Miss Velasquez, as a secretary. Oo. Nagbabakasakali lang. I see. By the way, I'm Sixto, but you can call me Six for short. Pagpapakilalang wika ng binata kay Isabel. Nakangiting tinanggap naman ng dalaga ang kamay ni Sixto. Nice to meet you, Six. Thank you for helping me. No problem.
Sa paano? Una na ako ha. Thank you again, Six. Huling saad ni Isabel, bago na ito tumakbo papunta sa HR department. Pinagmasdan naman siya ng binata habang unti-unting sumasara ang pintuan ng elevator. Halos takbo at lakad na ang ginawa ni Isabel habang patungo sa HR. Hindi naman niya alam na nasa dulong bahagi pala ito ng hallway. Hingal na narating ng dalaga ang HR department, kaya naman bahagya niya na munang inayos ang sarili. Umupo muna siya sa waiting shed para hintayin ang pagtawag sa kanyang pangalan. Who is she? Ang pangit ng buhok niya. Oo, pati ang kulay niya ang itim. Para siyang kinuryente. Samot-saring panlilibak ang narinig ni Isabel mula sa mga kapwa niya aplikante. Hindi na lamang iyon pinansin ng dalaga at inayos na lamang niya ang kanyang mga papeles. Sa pananaw ni Isabel, ay walang mangyayari kung papatulan niya ang mga ito. Isa pa, trabaho ang hinahanap niya at hindi gulo o away. Sa paglipas ng mga oras, ay paunti rin ng paunti ang bilang ng mga aplikante. Lahat ng mga ito ay lumalabas sa loob ng interview room na bagsak ang mga balikat. Next, Miss Isabel Velasquez. Pagtawag ng pangalan ng dalaga, malalim munang bumuntong hininga si Isabel bago tumayo at naglakad papunta sa interview room. 3 sunod-sunod na pagkatok muna ang ginawa niya bago pinihit ang doorknob. Isang may edad na lalaki ang nakaupo sa office desk. Kinakabahan man si Isabel, ay nakangiti pa rin siyang pumasok sa loob. Bahagyang ibinaba naman ng may edad na lalaki ang kanyang salamin bago niya sinipat ng tingin ng dalaga. Good morning po, sir. Good morning too. You may sit down. Pagbati at pag-aya ng head HR. Kagad namang umupo si Isabel sa harap ng table ng interviewer. Here's my application form, sir. So you are a fresh graduate? May baka pa bang work after you graduate? Yes, sir. Nagtrabaho rin po ako sa call center agent and I am a former assistant branch manager. Kumpiyansang sagot ni Isabel. Tumangutango naman ang head HR habang nakatingin sa kanyang form. Based on your background, you are part of indigenous people. Yes, sir. I am an Igorot and I am not ashamed of it. I am proud of what kind of race we have. How about the other people? Hindi ka ba naiilang sa tingin nila sa'yo? Sorry, I don't want to judge you, but this is the reality, Miss Velasquez. Many of them are judging you because of your race family. We care the good image and reputation of our company. Kaya kung magiging parte ka namin, naputo lang sinasabi ng head HR sa biglaang pagtayo ni Isabel. Madalim ang titig na ipinakol nito sa lalaki. Ano? Maaring masira ko ang company nyo nang dahil lamang sa lahi ko? Lagi na lamang pag ganito? Bakit ganyan kayo umamak ng tao? Wala pa ngang napapatunayan sa inyo pero inuusgahan nyo na kaagad. Kagad na kinuha ni Isabel ang kanyang resume at mabilis ang hakbang na umalis sa nasabing interview room. Sa pang-6 na beses ay nabigo na naman ang dalaga. Naglalakad ito papuntang elevator habang bagsak ang balikat. Hindi malaman ng dalaga kung bakit ganito kalupit ang mundo para sa kanya. Gusto niya lang naman na magtrabaho at tulungan ang pamilya niya, ngunit tila ipinagkakait pa. Isang gabi, habang masaya na kumakain ang pamilya Velasquez, ay kanya-kanya silang pagkukwento sa mga nangyaring maghapon. Madaldal namang magkwento ang bunso nila na si Jacob. Ikinuwento rin ng kanilang ama ang mga simple pero nakakatawang bagay niya sa bukid. Nagtatawa na naman sila tuwing may nakakatawang nangyari sa kwento. Ikaw anak, kamusta naman ang ina-applyan mo? Okay naman po, itay. Tatawagan na lang raw po nila ako. Pagsisinungaling ni Isabel. Ayaw niya kasi na malungkot ang mga ito sa totoong dahilan. Ayos lang yan anak. Ganyan talaga pag naghahanap ng trabaho. Sipag at tiyaga lang talaga. May kahahantungan rin ang magandang ginagawa mo. Tama ang ama mo, iha. Lahat ng bagay pinagkakaloob ng Diyos sa tamang panahon. Opo, inay at itay. Salamat po. Nakangiting ani ni Isabel. Dahil sa mga sinabi ng mga magulang nila, kahit papaano ay gumaan ang kalooban niya. Oo nga, ate. Malay mo makapag-asawa ka ng apam. Asawa agad? Diyos ko,
boyfriend nga wala ako, asawa pa kaya? Maghanap ka na kasi anak. Gatol na ani ng kanyang ama. Sabay tawa nito. Napasabunot na lamang si Isabel sa harap ng pamilya niya. Ay naman mga atat. Nasa kwarto na nga ngayon si Isabel at naghahanda na sa pagtulog. Naghapat muna siya ng katawan. Matapos malinisan ang kanyang sarili, ay nagtungo na nga ang dalaga sa papag na higaan. Pipikit na sana si Isabel nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello po. Hello, good evening. May I ask is this Miss Velasquez Isabel? Tanong ng babae na nasa kabilang linya. Gulat naman na napabangon si Isabel. Yes, this is me. Miss Isabel, please go to our company tomorrow morning. You are hired. Talaga po ba? Sure, I'll be there tomorrow morning. Thank you po. Thank you so much. Masayang wika ni Isabel. Matapos ang tawag, ay nagtatatalo na ito sa tuwa. May trabaho na ako. Sigaw pa nito sa kawalan. Nakangiti at masayang-masayang naghanda sa pagpasok si Isabel. Halata ang magandang aura nito dahil sa hindi mapuknat ng ngiti sa mga labi. Ang dalaga na rin ang naghanda ng umagahan nila. Tulad ng dati, ay sinangag na kanin at pritong hotdog naman ngayon. Mukhang maganda ata ang gising natin ngayon, anak ha. Siyempre naman po, Nay. Simula po ngayon ay masasarap na po ang ulamin natin. Nakangiti na ani ni Isabel. Napakunot daw naman si Aling Siena. Ha? Bakit naman? Anong meron, anak? Napapungis-nis pa ang dalaga bago masayang tumingin sa kanyang ina. Nay, wag po kayong mapipigla ha. Dahil may trabaho na po ako. Talaga, anak? May trabaho ka na? Opo, Nay. Tinawagan nila ako kagabi. Masayang sagot ni Isabel habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Masayang nagtatatalo naman si Aling Siena. Romeo, may trabaho na raw ang anak mo. Aba, talaga ba? Congrats anak ha. Sabi ko naman sa'yo, tiyaga lang at sipag Opo, Itay. Salamat po sa inyong dalawa. Kayo po ang lakas ko sa bawat hamon ng buhay. Naluluwang sambit ng dalaga. Napapaiyak na niyakap naman siya ng mag-asawa. Dahil mahal namin kayong magkapatid. Matapos nilang sabay-sabay na kumain, ay naganda na nga sa pag-alis si Isabel. Hindi niya na naihatid pa ang kanyang kapatid dahil ang kanilang ama na ang gumawa niyon. Maagang nakarating ang dalaga sa kumpanya. Pansin niya ang mapanghusgang tingin ng mga empleyado sa kanya. Good morning. Wait, where are you going? Taas kilay ng desk officer sa dalaga. Talagang tinatirahan siya nito. Sa office admin? At bakit ka naman pupunta roon? Exclusive for employees lang yon. Nakapamewang panaani ng babae. Napangisi naman ang nakakaloko si Isabel. You will find out later. Just wait. Miss Velasquez, you're here. Napalingon naman siya sa tumawag na empleyado bago umiti. Yes po. Good morning po and thank you for trusting me. You're welcome. And hindi ka dapat sa akin na magpasalamat, iha. What do you mean, sir? Pagtatakang tanong ni Isabel. Hindi maintindihan ang sinasabi ng direktor ng kumpanya. Let me bring you to him. Naguguluhan man, ay sumunod na lamang siya sa sinabi ng direktor ng kumpanya. Gulat na gulat at pinag-uusapan naman ang dalaga ng mga nakakitang empleyado. Nanatiling nagtataka pa rin ang dalaga sa nangyari hanggang sa marating nila ang 12th floor ng building. Naglakad pa sila ng ilang hakbang hanggang marating nila ang isa sa mga silid, ang CEO's office. She is here, boss. Wika ng direktor. Bago nito binuksan ang pinto. Kabado man, ay pumasok na ang dalaga. Hello po. Why do you stutter, Miss Velasquez? I'm sorry. Kinakabahan lang po ako. Nakatungong sagot ni Isabel. Nanatiling nakatalikod ang swivel chair ng CEO, kaya hindi niya ito makita. You may sit down. Kagad na umupo ang dalaga sa harapan ng swivel chair ng table. By the way, I just want to say thank you, boss, for trusting me as your secretary of your company. You're welcome, but I have a condition for you. Condition? Like what, boss? Kunot ang tanong ni Isabel. Mabilis na pumihit muna paharap ang kausap niya bago nagsalita na ikinagulat ng dalaga.
Marry me. Marry me, Miss Velasquez. Sixto? Yes, it's me, Miss Velasquez. Nagulat ka ba? Nakangiting aniya ng binata. Halos natulala naman si Isabel. Ikaw pala ang CEO rito? Yap. Why? Mabilis na tumayo si Isabel bago ito sunod-sunod na yumuko. I'm sorry, boss. I'm sorry for what I did last time. Yun ba? Even me, Washak. Hindi ka man lang ba natakot sa akin? I'm sorry, boss. I'm really sorry po. Patuloy na paghingi ng tawad ng dalaga. Napangiti naman na tinignan ni Sixto ang mukha nito. Sa hindi malamang kadahilanan, ay gandang-ganda ang binata sa dalagang ito, na tinatawag na negra, at minamaliit ng ibang tao dahil sa itsura. Nagsimula na nga magtrabaho si Isabel sa kumpanya ng binata. Sa loob ng trabaho, pagiging boss at sekretary ang namamagitan sa kanila. Pero pagkatapos ng kanilang trabaho, ay doon na naniligaw ang binata. Niligawan ni Sixto si Isabel ng halos 6 na buwan, hanggang sa tuluyan na nga siya nitong sinagot. Hindi na pinatagal pa ng binata. Nagpakasal na rin sila makalipas ang 1 taon. Hindi ito alam ng marami, sapagkat malalapit na kaanak lamang ang kanyang inimbitahan sa kanilang kasal. Parang nananaginip si Isabel sa mga pangyayaring iyon. Hindi niya akalain na magugustuhan siya ng isang napakayaman at gwapong CEO. Samantala, patuloy pa rin siyang binubuli ng kanyang mga katrabaho at sinasabihan ng mga masasakit na salita. Pero hindi niya na lamang ito binibigyan ng pansin. Walang kaalam-alam ang kanyang mga katrabaho na asawa na pala siya ng may-ari ng kanilang kumpanya. Hanggang isang araw ay para bang sumobra na ito sa kanilang ginagawa kay Isabel. Paano ba naman kasi? Ay tinapunan nito ng kape ng isa sa kanilang mga katrabaho at sinabi nitong hindi raw nito sinasadya, pero nagtatawanan silang lahat. Kaya naman nakarating ang pangyayaring iyon sa kanilang boss. Lingid sa kaalaman ni Isabel, ay alam na rin pala ng kanyang asawa na gano'n ang ginagawa sa kanya ng ibang mga empleyado. Sobrang nagtitimpi lamang ito. Pero iba na sa ngayon. Handa na siyang ipakilala ang kanyang asawa sa lahat ng empleyado sa kanilang kumpanya. Hinila ni Sixto ang kamay ng kanyang asawa papalabas ng opisina. Ramdam niya ang galit ng kanyang mister. Attention everyone! I just want to say something to all of you. Sixto, tama na. Nakakahiya. Pagpipigil ni Isabel sa binabalak ng asawa. Dahil hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Isang mapanuring tingin naman ng mga empleyado ang ibinigay sa babae na animoy may malaking kasalanan. This woman who is by my side should be respected by you as you respect me. Pero sir, bakit naman po namin re-respetuhin ang babaeng yan? Ang negra-negra niyan, nakakadiri. Because she is my wife. Malakas at madiinas ang bit ni Sixto. Nagulantang ang lahat sa sinabing iyon ng kanilang amo. Alam ko kung sino-sino ang mga nalalait sa asawa ko. And I don't wanna mention it. Your last paychecks are ready, so you can leave now. Halos manluho ang lahat sa naging anunsyo ng kanilang amo. Bagsak ang mga balikat at umiiyak na umalis ang mga taong nangusga kay Isabel. Nakalista ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga ginawa kay Isabel. Sa listahan ng lalaking inutusan ni Sixto na magmatiyag sa kanyang mga empleyado na nang-aapiat ng lalait sa kanyang asawa. Hindi ito alam ni Isabel at mas lalong hindi ito alam ng kanyang mga empleyado. Kaya naman halos 1/4 ng kanyang mga empleyado ay sabay-sabay na natanggal. Wala silang magawa sapagkat may mga ebidensya siyang hawak na bigay sa kanya ng kanyang napag-utusan. Mula ng araw na yon, ay wala nang nanlalait pa kay Isabel. Naging maayos at masaya na rin ang kanilang samahan sa kumpanya. Wala nang mga bumubulong sa kanyang paligid. Ang lahat ng natira ay sadyang may respeto at may galang kay Isabel. Hindi pa man nila nalalaman ang tunay nitong katauhan. Sobrang mahal ni Sixto ang kanyang asawa. Hindi nito tinitignan ang panlabas na anyo ng kanyang misis. Bagkos ay minamahal lamang niya ito kung sino ito at ano ito. Di naglaon
ay nagdalang tao na nga itong si Isabel. Tuwang-tuwa naman si Sixto sapagkat sa unang pagkakataon ay magkakaanak na siya. Tandaan sana natin na ang panlabas na kaanyuan ay hindi basihan upang manlait ng kapwa. Dahil baka ang taong nilalait mo ay masigit pa pala sa'yo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.